Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Mapagpalang araw ng Sabado, mamamayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa ating programa Impormasyon ng Bayan para sa lahat na sabay pong napapakinggan sa 104.5 Radyo natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Good morning po maging sa ating mga masugid na tagapanood sa Municipal Information Page. Isang mapagpalang araw po ng Sabado. Ngayon po ay ika-21 na sa buwan ng Setyembre taong 2024 at tampok po sa ating programa ang Balitang Bayan na ihahatid po sa atin ng Brooks Point United Methodist Elementary School. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ka-21 sa buwan ng Setyembre, taong 2024. Ako po si Prince Brennan C. Ocreto. At ako naman po si John Cheska Shane F. Maroon mula sa Brooks Point United Methodist Elementary School. At kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Brooks Point United Methodist Elementary School o ang BPUM's News Team. Programang medical assistance sa mga katutubo at mga walang kakayahang pasyente idinaos. Pamimigay ng fertilizer assistance mula sa pamahalaang lokal isinagawa sa Barangay Pangbilian. Muling pamamahagi ng portable solar lights ikinatuwa ng mga binipisaryo. Scholar ng bayan tumanggap ng alawan sa Barangay Poblasyon District 2. Pagbisita ng Supreme Court staff sa tanggapan ni Mayor Benedito at deed of donation pirmado na ng dalawang partido. Mastering the art of hosting libre itinuro sa 80 participants. Yakap o Community Outreach Program masayang pinangasiwaan ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa iba't ibang barangay. Feeding program ng LGU patuloy ang pamimigay sa mga eskwelahan at barangay. Division Sports Clinic sa Resting kauna-una ang inilunsad sa bayan ng Brooks Point. Mga bagong itinalagang IPMR ng 3 barangay na numpa sa tungkulin sa tanggapan ni Mayor Benedito. Go! Division Sports Clinic sa Resting kauna-una ang inilunsad sa bayan ng Brooks Point. Mga bagong itinalagang IPMR ng 3 barangay na numpa sa tungkulin sa tanggapan ni Mayor Benedito. Mimaropa Initiative One Time Big Time 2024 Kick-Off Event tagumpay na sinimulan sa bayan ng Brooks Point. Induction ceremony ng PTA at classroom officers ng ilang paaralan pinangunahan ni Mayor Benedito. Magbabalik ang Brooks Point United Methodist Elementary School News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Manatiling nakatutok sa ating programang ito. Sa ating unang balita, programang medical assistance sa mga katutubo at mga walang kakayahang pasyente idinaos. Para sa detalye, narito si BPUM's News Reporter kay Lexie Suaib.
Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagpupulong patungkol sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients program o MAIFIP. Kasama sina Municipal Administrator Edgar Lacandazo, Municipal Accountant Tenya Saya, Municipal Health Officer Dr. Lovelyn Totoza at Southern Palawan Provincial Hospital staff na ginanap sa conference room, Barangay Tubto, Brooks Point, Palawan noong araw ng Webes, ika-5 ng Setyembre taong 2024. Tinalakay ang bagong Memorandum of Agreement para sa mga indigenous people at mga pasyenteng may kakulangan sa pinansyal na aspeto upang pag-usapan ang gagawing implementasyon ayon sa Republic Act No. 1197 na mas kilalang General Appropriations Act o GAA sa taong 2024, particular ang Special Provisions No. 7, ito ay ilalaan para sa mga inpatient patient services, emergency services, drugs, medication at marami pang iba sa pagtutulungan ng pamahalang lokal at Southern Palawan Provincial Hospital dito sa Brooks Point. Ayon kay Mayor Benedito, ito ay malaking tulong pinansyal sa mga mamamayan na kapos sa buhay pagdating sa medical na pangangailangan. Pagkatapos ng masusing pagpupulong ay isinagawa ang paglagda ng Memorandum of Agreement bilang tanda ng pagtutulungan sa implementasyon ng programa para sa mga mamamayan ng Brooks Point. Alexis Waib, BPUMS, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Kylex, at sa balita pang magsasaka at agrikultura. Pamimigay ng fertilizer assistance mula sa pamahalaang lokal isinagawa sa Barangay Pangubilian sa ulat ni BPUMS News Reporter Lance Huge Hibert Dike. Balitang Bayan. Sa patuloy na pagpapalakas ng mga produktong pang-agrikultura sa bayan ng Brooks Point, muling na mahagi ng fertilizer subsidy ang lokal na pamahalaan sa ilang magsasakang benepisyaryo mula sa Barangay Pangubilian nitong araw ng Huwebes, ika-5 sa buwan ng Agosto taong kasalukuyan. Ang pamamahagi ng fertilizer subsidy ay pinangunahan ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano kasama ang mga taga-municipal agriculture sa pamumuno ni MAO Renato Bacusa. Hangarin ng lokal na pamahalaan na patuloy pang maiangat ang dami at kalidad ng produktong agrikultura dito sa bayan ng Brooks Point. Lance Bertius Enrique, BPUMS, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa Lance. Sa balitang pangkomunidad na bahagi ng kaunlaran ng bayan, muling pamamahagi ng portable solar lights ikinatuwa ng mga benepisaryo sa ulat ni BPUMS News Reporter Abel S. Sarong. Balitang Bayan. Sa pagpapatuloy ng pagbibigay liwanag sa bayan ng lideratong Benedito Feliciano, pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, kasama ang General Services Office ang pamamahagi ng portable solar light na ginanap sa Brooks Point Sports Complex, Barangay Pangubilian, Brooks Point, Palawan nitong ika-5 araw ng Setyembre taong 2024. Mayroong 16 na beneficiaries na pawang residente na Barangay Imolnod at Pangubilian ang nabigyan ng portable solar light. Ang mga beneficiaryo ay mga residenteng hindi pa naabot ng supply ng kuryente. Abel Sarong, BPUMS, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Abel. Susunod na balita, Scholar ng Bayan tumanggap ng allowance sa Barangay Poblasyon District 2. Narito ang ulat ni BPUMS News Reporter Johan D. Tolomia.
Balitang Bayan. Matagumpay na naipamahagi ang first batch ng scholarship program, educational assistance ng scholar ng bayan na handog ng pamahalaan ng Brooks Point katuwang ang Office of the Community Affairs na sinimulan ika-6 ng Setyembre hanggang ika-8 taong kasalukuyan sa Barangay Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Mayroong kabuuang 1,017 na mga estudyante mula grade 11, grade 12 at mga kolehiyo na scholar ng bayan ang nabigyan ng cash assistance. Pinangunahan ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Mary Jean D. Feliciano at Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito ang pamamahagi ng nasabing pinansyal na suporta sa pag-aaral ng mga estudyante. Ayon kay Mayor Benedito, ang cash assistance na ito ay isa sa mga hakbang na pamahalaang lokal upang suportahan ang mga estudyante at makatulong sa gastusin sa paaralan, lalo na ngayong kabubukas pa lamang ng pasukan. Ipinahayag naman ni Vice Mayor Mary Jean D. Feliciano na prioridad ng pamahalaang lokal ang programang edukasyon at balansing pag-uhubog sa mga kabataan. Ang mga kwalipikadong scholar ng bayan ay dumaan sa qualifying examination na isinagawa noong buwan ng Hunyo at Hulyo ng taong kasalukuyan upang masala ang mga karapat-dapat na maging scholar ng bayan. Yuan D. Tolomya, BPUMS, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Pagbisita ng Supreme Court staff sa tanggapan ni Mayor Benedito at Deed of Donation, permado na ng dalawang partido. Balitang hatid sa atin ni BPM's News Reporter Tyron Kurt Baclaan. Balitang Bayan. Formal na bumisita sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito at Municipal Administrator Edgar Lacandazo ang mga kawani ng Supreme Court sa pangunguna ni Judge Ramanchito Mendoza at Attorney Reginald Bacolor sa New Municipal Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan noong ika-6 na Setyembre taong 2024. Layunin na pagbisita na ipaabot sa punong bayan ang kanilang pagnanais ng naisaayos ang naturang gusali ng Regional Trial Court Branch 165 upang makapaghatid na mas maayos na serbisyo sa bayan ng Brooks Point at mga karatig bayan. Matapos ang pagpupulong ay nilagdaan ang Deed of Donation ng lupa at gusali para sa tuloy-tuloy na serbisyo at operasyon ng tanggapan. Tyron Kurt Baclaan, BPUMS, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Tyron. Sa Balita Pang Karunungan naman, Mastering the Art of Hosting, libreng itinuro sa 80 participants sa ulat sa atin ni BPUM's News Reporter Ian Kurt S. Abaya. Balitang Bayan. Naging matagumpay sa ikalawang pagkakataon ang paglulunsad ng workshop na Mastering of Hosting na pinangunahan ni Ginong Moksinjiro Ibrahim III nitong ika-4 na araw ng Setyembre taong kasalukuyang sa Agri World Barangay Pangbilian, Brooks Point, Palawan. Dumalo si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa pambungad na programa kasama ang mga kalahok ng workshop na mga mag-aaral at guro ng Brooks Point National High School at iba pa. Workshop na ito ay unang inilunsad noong March katuwang ang pamahalaan ng Brooks Point upang magbigay ng oportunidad sa mga nais na matuto at malinang ang kanilang public speaking skills at hosting. Ayon kay Mayor Benedito, ang mga workshop tulad nito ay dapat samantalahin ng mga kabataan dahil hindi lahat ng mga bagay ay natutunan sa paaralan. Dagdag pa ng punong bayan, laging bukas ang pamahalaan ng Brooks Point sa pagsuporta sa mga workshop para sa pagpapataas ng kalidad ng galing at abilidad ng mga mamamayan ng Brooks Point. Ian Curtis Abaya, BPUMS, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Ian. Samantala, yakap o community outreach program masayang pinangasiwaan ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa iba't ibang barangay. Balitang hatid sa atin ni BPUM's News Reporter Tyron Kurt C. Baclaan. Balitang Bayan.
bahagi ng pagdiriwang ng ika-124 anniversary ng Philippine Civil Service na may temang Transforming Public Service in the Next Decade, honing agile and future-ready servant heroes. Ang patuloy na pagsasagawa ng community service o yakap sa iba't ibang paaralan sa bayan ng Brooks Point nagsimula noong ika-2 ng Setyembre taong 2024 hanggang sa matapos ang buwan. Hindi matawaran ang ngiti sa labi ng mga batang naabot ng programang inihandog ng bawat tanggapan ng lokal pamahalaan kasabay ng pamamahagi ng mga school supplies, kapote, payong, pagkain at iba pa. Sa paghahatid ng programa ay masayang niyakap ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga batang kasabay ng pagpapasaya ng Jollibee mascot na kung saan ay nakipagsayawan pa sa mga bata. Samantala tuloy-tuloy naman ang pagdiriwang ng anibersaryo ng civil service sa bayan ng Brooks Point at inaasahan na magkaroon ng Southern Municipalities Friendship Celebration na gaganapin sa bayan ng Quezon, Palawan nung sumunod na linggo. Tyron Kurt Baklaan, BPMs nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Tyron. Para naman sa Balitang Pangkalusugan ng mga mamamayan, feeding program ng LGU patuloy ang pamimigay sa mga eskwelahan at barangay. Hatid ni BPMs News Reporter Ian Kurt Abaya para sa detalye. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama ang mga guro ang masayang feeding program para sa mga bata na New Panay Elementary School, Barangay Maasin, Brooks Point, Palawan, araw ng Martes, ika-3 ng Setyembre, taong 2024, katuwang ang Community Affairs Office Staff, Admin Officer Darrell Agnas at iba pang mga kawani ng pamalahang lokal naghatid ng pagkain na hinanda na lalong nagpasaya sa mga bata. Layunin ng feeding program na maitaas ang antas ng kalusugan ng mga kabataang nakakaranas ng malnutrition at ito ay binibigyan pansin ng pamunuang Benedito Feliciano upang matiyak ang maayos na kalusugan ng bawat bata sa ang sulok man sa bayan. Ian Curtis Abaya, BPMs nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Ian, at sa Balitang Pang Sports Division Sports Clinic sa wrestling kauna-unahang inilunsad sa bayan ng Brooks Point sa ulat ni BPMs News Reporter Kylex Isaib. Balitang Bayan. Dumalo si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa kauna-unahang pagkakataon na isinagawa ang Division Sports Clinic in Wrestling sa Brooks Point Central School Covered Gym, Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan na nagsimula noong ika-3 ng Setyembre at asahang magtatapos ang training program sa ika-2 linggo ng buwan ding ito. Pinangunahan ang programa ng mga DepEd School Division Assistant, DepEd School Division Assistant, Superintendents, District Supervisors, School Heads, Sports at MAPE, Coordinators at mga guro. Tinalakay ni Coach Ruel Paccional ang kasaysayan ng wrestling, ang pagpapakilala sa sining ng wrestling, coaching, ang mga basic fundamental training at practical application nito, mga basic techniques, ang mga wrestling rules, guidelines at practical application ng point system. Si Coach Ruel Paccional ay ang former head coach ng Philippine Wrestling Team sa SEA Games 2003 na tumanggap ng silver medal. Naging silver medalist din siya sa SEA Wrestling Championship noong 2002. 10 years champion din siya sa Freestyle National Champion mula sa taong 1990 hanggang 2000. Greco-Roman National Champion din siya ng 7 years mula sa taong 2001 hanggang 2007 at 1-1 MMA record holder. Layunin ng naturang activity na mas maipakilala ang sports na
sa wrestling at maipahayag ang kahalagahan nito sa mga kabataan, lalo na sa mga mag-aaral na may malaking potensyal para maging atleta, hindi lamang ng bayan ngunit maging ng bansa. Kalexis Waib, BPUMS, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Kylex. Susunod, mga bagong itinalagang IPMR ng 3 barangay na numpa sa tungkulin sa tanggapan ni Mayor Benedito. Balitang hatid sa atin ni BPUMS News Reporter Abel Estaro. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang outtaking ceremony ng mga newly appointed indigenous people mandatory representative o IPMR na sina Sairim Karim para sa Barangay Ipilan, Rosemary Dila Santos ng Barangay Kalasagin at Matilde Baterna ng taga-Barangay Maasin na ginanap sa tanggapan ng Punong Bayan, New Municipal Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Araw ng Merkules, ika-4 sa buwan ng Setyembre 2024. Ang pagtatalaga ng IPMR sa bawat barangay ay alinsunod sa batas para sa mas maayos na sistema ng bawat grupo ng mga katutubo tungo sa mas produktibo at progresibong bayan. Abeles Sarong, BPUMS, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Abel. Samantala, may Maropa Initiative One Time Big 2024 Kick-Off Event. Tagumpay na sinimulan sa bayan ng Brooks Point. Sa ulat ni BPUMS News Reporter Ian Kurt Abaya. Balitang Bayan. Sinimulan nitong ika-9 ng September taong 2024 ang may Maropa Initiative One Time Big Time 2024 Kick-Off Event pagkatapos ng flag ceremony sa Old Municipal Hall Ground Bayan ng Brooks Point, kung saan ay ipinakilala ni Provincial Rabies Coordinator sa Palawan, Dr. June Clyde Bidis Calyar, ang mga volunteers at partners na nasabing aktibidad. Samantala, pinangunahan naman ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pambungad na pagbati sa mga panauhin, partikular kina Palawan Provincial Governor Victorino Dines M. Socrates, BMNSP Member Chair on Committee on Agriculture Honorable Ariston Arzaga, SC Member Chair Committee on Health Honorable Marivic Rojas, Provincial Veterinarian of Palawan, Dr. Darius P. Mangkokang Veterinarian for Provincial Veterinary Office, Oriental Mindoro, Dr. Alfredo Manglikmot, Brooks Point Municipal Health Officer, Dr. Lovely R. Sotosa, Municipal Agriculturist, Renato Bacosa at iba pa. Layunin ng naturang event ang makapagbigay ng libreng mass paying and castration at mass dog vaccination upang masigurong ligtas ang mga mamamayan laban sa rabies at anumang mga nakakahawang viruses o sakit mula sa mga alagang hayop. Ian Curtis Abaya, BPUMS, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Ian. At induction ceremony ng PTA at classroom officers ng ilang paaralan pinangunahan ni Mayor Benedito. Balitang hatid sa atin ni BPUMS News Reporter Johan D. Tolomia. Balitang Bayan. Matagumpay na naidaos ang mass induction program para sa mga Parents and Teacher Association officers sa ilang mga eskwelahan sa bayan ng Brooks Point noong ika-4 hanggang ika-6 ng Setyembre taong 2024 sa mga paaralan ng Maasin National High School, Mambalot Elementary School at Kalasagin Elementary School. Dumalo sina Mayor Cesario R. Benedito Jr. na siyang inatasang mag-induct ng panunumpa sa tungkulin ng mga bagong halal na PTA at classroom officers. Kasama sina Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, mga punong barangay at mga kagawad ng nasabing lugar at iba pang mga kawani ng pamahalang lokal ng bayan ng Brooks Point na opisyal ng mga magulang na magiging katuwang ng mga guro sa paghubog ng mga mag-aaral. Ayon pa kay Mayor, masaya siya na maging bahagi ng induction program ng mga magulang at inikaya rin niya na maglingkod ng mula sa puso at iwasan ang pagkakabaha-bahagi ng layunin upang hindi magkaroon ng sigalot ang mga bawat isa at lalong ma-inspired sa paglilingkod ang mga magulang sa paaralan. Johan D. Tolomia, BPUMS, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Johan. Manatiling nakatutok
nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang impormasyon ng bayan para sa lahat. Susunod na ang Talakayang Bayan. Ako po si Prince Calvernan, si Ocreto. At ako naman po si John Chisca Shane F. Maroon. Kami po muli ang Brooks Point United Methodist Elementary School o BPU's News Reporter na naghahatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point! Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Maraming salamat, Brooks Point United Methodist Elementary School. Ganyan po ang ating pasasalamat sa kanilang school administrator, Ma'am Berchie Flores, at of course kay Ma'am Lynn Kanyada, at sa lahat po ng mga guro at mahal sa buhay ng ating mga naging tagapaghatid balita. Magandang umaga po. Susunod na po ang Talakayang Bayan pagkalipas lamang ng ilang sandali. Talakayang Bayan! Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan! Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan! Muli isang magandang umaga, bayan ng Brooks Point. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ngayon po ay nasa ikalawang segment na po tayo ng ating programa, ang Talakayang Bayan. At this point of time, masaya po ako na ibalita sa inyo dahil na-snatch ko yung time ng taong ito na talagang sobrang napakahalaga. At ikinagagala ko pong ipakilala sa inyo ang ating panauhin ngayong umaga. Walang iba ang ating Provincial Director ng TESDA dito po sa lalawigan ng Palawan, Mr. Gerardo A. Mercado. Sir, isang magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo at magandang umaga rin sa lahat ng inyong tagapakinig. Ayan. Sir, thank you dahil pinaunlakan niyo po ang aming imbitasyon na makapanayam po dito sa programang ito. Basta pinatawag niyo kami na andito. At gusto ko pong sabihin sa inyo mga kababayan na si PD po ay talagang laging busy, punong abala sa lahat po ng mga graduation at activity ng TESDA dito po sa lalawigan ng Palawan. Lalawigan na po ba ng Palawan, sir? Okay. Opo. Buong lalawigan ng Palawan. Opo, ay talagang lagi pong nariyan ang ating masipag na Provincial Director at saludo po ako sa taong ito dahil pag sinabing serbisyo publiko, talagang nariyan po siya at nakaka-bless po. At ako po ay nai-inspired na gayahin din ang mga ganitong klaseng tao. Ayan. Alright mga kababayan, alam ko pong sabik na po kayo na malaman ang aming pag-uusapan dahil pag sinabing TESDA po, ito po ay malaki ang kinalaman sa kinabukasan po ng mga mamamayan na may pangarap sa buhay. At para po sa unang katanungan ay PD, eto po, nais naming maliwanagan pa at para po sa kalaman ng ating mga tagapakinig, pwede po bang maibahagi niyo po sa amin, lalo na po dito sa mamamayan ng Brooks Point, ang mandato po at focus po ng TESDA? Okay, thank you, Allen. Actually, ang mga tao, basta narinig ang TESDA, laging ini-equate to sa training. But on the deeper side, ang TESDA kasi, siya ang nagse-set ng direction, nagpo-promulgate ng standard at implement programs para matugunan yung human resource requirement ng ating bansa. Yun. So bukod sa mga training program na pangkaraniwan na nga ay nagagawa namin dito sa Brooks Point, siyempre ang TESDA as the Tibet Authority, iminamanage namin yung lahat ng technical vocational institution within the province of Palawan. So, hindi pwedeng mag-offer ng any training program ang mga eskwelahan natin without undergoing yung registration process sa TESDA. So, yun ang primary mandate ng TESDA. Ayan, mga kababayan. So, ibig sabihin, napakahalaga po ng TESDA
At ito po ay konektado rin doon sa edukasyon, ano po, at of course sa kinabukasan po ng ating ng bawat isa sa mga nagnanais po na makakuha kumbaga passport ano po para sa nais magtrabaho, of course direction sa kanilang buhay. Yun yung magandang isa sa mga nagustuhan ko sa sinabi ni Sir. Tama, Allen, at saka bukod doon, tanging TESDA lamang ang inatasan ng gobyerno na mag-certify ng mga skilled workers natin. Kaya kami yung nagpo-provide ng national certificate. Kaya sa mga tagapakinig natin, kung may mag-o-offer sa kanila ng national certificate na magbabayad ng ganito, magbibigay ng ganito, huwag silang kakagat kasi marami nang nai-scam dyan sa sistema na yan na nag-aalok ng NC sa social media. Fake naman pala yung ino-offer nilang national certificate. Ayan, mga kababayan, ang daming lumalabas niyan ngayon sa Facebook, sa social media, na mga ino-offer po. So, paalala po ng ating Provincial Director na huwag pong basta kakagat dahil kalimitan sa mga yan, ang mga certificate po na yung matatanggap ay peke. Ayan. So, para po sa ikalawang katanungan, sir, dito po sa lalawigan ng Palawan, kamusta po ang status na implementation po ng ating TESDA programs? Sa ngayon, sa implementation ng mga TESDA programs namin dahil last quarter na tayo, so halos 70% naman ng mga plan activities ng TESDA ay ongoing na. At talagang sa pagtaha namin, lahat naman ng mga plano, especially yung mga scholarship na nakaprogram for this year, ay matatapos by the end of this year. So yun yung isa sa mga advice sa amin ng aming bagong secretary, si Secretary Benitez, na talagang pag-ibayuhin namin yung implementation at monitoring ng aming mga programs and services. Alright. Thank you so much, sir. Talagang siguradong busog na busog ang ating mga tagapakinig sa mga impormasyon ngayong umaga. At ito naman po ay tungkol sa mga challenges, sir, na nai-encounter po natin sa implementation po ng TESDA program sa Palawan. I hope na marami pong challenges, sir. Pwede niyo po ba kaming mabahaginan kung paano niyo po ito ino-overcome? At yung mga obstacles po na inyong kinakaharap, paano niyo po ito na-overcome? Actually, dito sa probinsya ng Palawan, there are many challenges talaga, especially in terms of yung geographical location natin. Yung distance from north to south, and then yung pinaka-sentro, yung Puerto Princesa City, and then down to sa south, yung location, talaga ang lawak ng ating location. Kaya talagang very challenging sa amin yung pagpunta pa lang sa mga bayan-bayan at mga barangay na pinagdadala namin ang aming mga training program. So, buti na lamang ang ating mga LGU sa buong probinsya ay napaka-supportive. Kaya nga, yung aming mga training program, through their cooperation, so naikakandak namin through community-based training program. Kaya kagaya dito sa Brooks Point, so nakapag-conduct na tayo kanina, natapos lang natin yung bookkeeping NC3 kasi very supportive ang ating local government unit. At yung iba't ibang mga training program din sa agriculture, so sa yung Coconut Farmer Scholarship Program, may mga naikandak na rin tayong programa dito. So yun ang mga strategy namin. So lalapit kami at makikipag-collaborate sa mga LGUs na sa ganun yung through resources complementation. So naisasagawa yung programa at nadadala sa mga community kung saan siya kailangan. Ayan, nako, opo. Tunay mga kababayan, dahil ang ating panauhin po, sila ng kanyang mga ng kanyang kawani sa TESDA ay palagi ko pong nakikita dito po sa
pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point na nakikipag-coordinate dahil napakarami pong mga programa ang na-download dito po sa ating bayan. Maraming salamat muli, sir, sa inyong pagsusumikap. At sir, sa ilalim po ng ating bagong TESDA Secretary, ano po ang focus at flagship program po ng TESDA at ano po yung strategy to accomplish this program po? Base sa mga guidance na ipinalabas ng aming bagong secretary, si Secretary Benitez. So, ang sabi niya ay i-continue yung mga programa na inilahad ng aming former Secretary Teng Mangudadatu. But aside from that, yung alignment ng mga program, i-strengthen niya. Siyempre, yung sinabi niya na yung TESDA Programs and Services, yung alignment nito sa programa ng ating Pangulo, si Ferdinand Marcos, ay pagtuunan din ng pansin na kung saan, di ba, ang focus ng programa ng ating national government, yung poverty reduction, yung food sufficiency and food sustainability. Kaya yung mga programa ng TESDA ay talagang i-strengthen din at i-enhance para matugunan kung ano yung tinatahak na programa ng ating national government. Kaya yung programa natin sa tourism, kasi di ba ang probinsya ng Palawan ay ang number 1 na economic drivers naman dito talaga ay tourism. Kaya talagang in-strengthen natin yung mga training program na mag-a-address noong sa tourism sector. At pangalawa, yung sa agriculture. Kaya marami tayong allocation sa TESDA Scholarship Program na nakatuon dito sa tourism sector at saka sa agri-sector. Kasi ang Palawan ay isa rin naman sa talagang nag-provide ng mga rice, ng mga fruits and vegetable dito sa ating mga karatig na probinsya. Ayan. Ito sir, para mas maliwanagan pa po yung kaisipan po ng mamamayang Palawenyo, papaano naman po makatutulong sa inyo pong palagay ang dito po sa mamamayan ng Brooks Point at mga Palawenyo ang pagpapalawig po ng implementasyon ng TESDA program? Ay, magandang tanong yan, Allen. Yes. Alam mo, ang isa sa mga isinusulong ng TESDA sa ngayon ay yung tinatawag naming TESDA sa barangay. Na kung saan, ang TESDA gusto talaga kahit saang kasulok-sulukan ng mga barangay o kahit yung mga barangay na hindi marating-rating, talagang yung programa at serbisyo ng TESDA ay makaabot sa kanila. Kaya isinulong ng ating sekretary yung TESDA sa barangay na kung saan yung mga empleyado ng mga local government unit ay i-re-skill at ite-train natin para makapacitate sila na kung saan yung ibang mga community-based and livelihood training program na mismong TESDA ang nagkakandak ay yung local government unit na mismo ang mag-i-implement. TESDA devolution ba yun, sir? Sa madaling salita, parang ganoon na nga, yung TESDA devolution of training function to the local government unit. Kaya kaakibat niyan, na kung saan i-re-retrain sila, i-upskill sila para kaya na nilang makapag-deliver ng training program. Isa sa mga aspetong inilalapit din natin sa ating mga local government unit ay baka naman kaya ng mga LGU na makapagtayo ng sarili nilang training center para itong mga ganitong programa ay doon na i-implement o isasagawa. Kasi in terms of resources, kagaya sa ang budget ng TESDA, ay sa dami na nangangailangan ng training, hindi kakayanin ng budget ng TESDA na matugunan lahat yung mga request. Kasi araw-araw, ang daming letter na dumarating sa aming opisina na nagre-request ng
mga training program. Pero hindi sapat yung aming human resources para matugunan yun. Hindi rin sapat yung financial resources. Kaya lumalapit kami sa ating mga local government unit na baka naman matulungan nila kami rito na magtulungan para bawat local government unit meron na silang mga LGU run training center. Ayan, ako napakagandang balita yan mga kababayan dahil ang sa part naman po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Briggs Point, sa atin pong kaalaman, ang bayan po ng Briggs Point ay mayroon na ring inalat na lote at sa atin din pagkakaalam ay kasalukuyan po sa ngayon po ay sinisikapan na po na laanan ng pondo ang TESDA building dito po sa... Ay, magandang balita yan, Allen. I think sa part po ng AMAS. Ayan, dahil seryoso po ang ating lokal na pamahalaan ng bayan ng Briggs Point na tumulong sa ating mga kababayan na para katulad po nung naisin ng pamahalaang nasyonal na yung magkaroon po ng reduction pagdating po sa kahirapan. Oo. Ay, pag nangyari yan, di pangalawa na itong bayan ng Briggs Point. Opo, na magkakaroon ng LGU Run Training Center. Alright, yan mga kababayan. Tuloy-tuloy po tayo. Sir, ito naman po ang pinaka-aabangan po ng ating mga tagapakinig at palagi pong katanungan. Mayroon pa po bang mga scholarship ang TESDA? At ano po ang mga benefits ng TESDA Scholars? Ayan. Yan. So, para sa ating mga tagapakinig sa programang ito, ang mga benepisyo ng TESDA Scholarship Program ay ang mga sumusunod. Una, libre ang training, walang babayaran kahit 5. Pangalawa, libre din yung National Competency Assessment para magkaroon sila ng National Certificate. Pangatlo, merong pinoprovide ang TESDA na tinatawag na training allowance na kung saan 160 pesos per day ang inaalat ng TESDA rito. And then, depende sa type ng scholarship, yung sa STEP, yun ang pinakamaganda na kung saan after ng training, mayroon pa kaming ibinibigay na toolkit para sa mga nakagraduate. At yung ibang training program, nakapackage din na binibigyan sila ng entrepreneurship training. Kasi gusto rin ng TESDA na hindi lamang makapag-produce ng mga wage-employed workers, bagkos makaproduce ng self-employed workers. Kasi yan talaga yung magpapalago ng ating ekonomiya. Okay? At dito sa last quarter na to, marami pa ring mga program na ilalabas ang TESDA. Katulong yung ating mga legislator. So may mga allocation din silang ilalaan para sa iba't ibang scholarship program na mag-a-address ng mga skills priority ng ating province. Yung sinabi ko nga kanina sa larangan ng tourism at sa larangan ng agrikultura. At kung sa mga tagapakinig natin, kung gusto nilang magtanong o mag-inquire sa mga program na darating sa Palawan, pwede nila kaming tawagan dito sa telephone number namin sa office. Kasi magandang direct silang makikipag-coordinate sa aming opisina. Kasi minsan dyan sa social media may nag-aalok din ng mga training program na kung saan meron ding naloloko. Kaya para makasigurado sila, sa aming opisina na sila tatawag o kaya doon nga sa PTC o kaya sa PPSAT. So doon sa aming opisina, ito po ang aming number. So po yung landline namin 433-7146 at doon naman sa aming cellphone number 0916-682-9460. Alright. Naku mga kababayan, I think nasagot na po yung
ikapitong katanungan ko kay Sir, pero gusto ko pa rin siyang itanong, Sir, kasi parang baka sakaling may karagdagan pa, ano po. Ang ikapitong katanungan ko po kay Sir ay sa nalalabing 3 buwan po ng taong 2024, ano pa po ang mga planong isagawa ng TESDA Palawan? Ang TESDA Palawan, isa sa mga pinaghahandaan nito, kasi meron kaming program din na tinatawag na Area-Based Demand-Driven TVET, na kung saan, base sa mga priorities ng province, ay magdi-develop ang provincial office nung tinatawag na mga competency standard. And then from that competency standard, pwede yung magtuloy-tuloy para ma-develop siya into a training program na mag-a-address noong pangangailangan ng probinsya. At isa sa mga na-identify nga namin doon, yung sa cashew production. Di ba? Ang Kasoy, number 1 na supplier ang lalawigan ng Palawan. Kaya, yun ang isa sa mga priority programs na gagawin ngayon sa cashew production. Pangalawa, meron din kami i-develop doon sa motor bangka operators. Dahil siyempre nakikita ng ating mga turista at ng mga ibang ahensya na dapat daw i-professionalize natin yung mga motor bangkas operator natin. Kasi nakikita parang common lang na operator sila, yung kulang sa pananamit ba, sa professionalism. So nakita ng TESDA na why not na mag-develop din ng mga training program sa kanila para magbigay din ng, bukod sa magagandang lugar na napupuntahan ng ating mga tourist, magbigay din ng magandang impression yung ating mga motor bangka operators na nagdadala ng mga turista sa iba't ibang tourist spot dito sa lalawigan. Yan yung ilan sa mga programang tatahakin. Bukod sa, yun nga, yung mga natitirang scholarship program ng TESDA ay talagang massive yung ginagawa nating info dissemination para maraming makaalam at maraming maka-avail ng mga training program. Ayan, naku. Napakabilis po ng oras, Sir. Baka po may mga nais po kayong sabihin or any announcement po para po sa ating mga tagapakinig na sa inyo po ang pagkakataon. Muli po sa ating mga tagapakinig na gusto pong ma-empower ang inyong sarili, so narito lamang po ang TESDA. Hinihintay po kayo sa inyong mga skills requirement na kung saan yun yung magbibigay sa inyo ng magagandang opportunities. So sa mga nagnanais pong mag-avail ng aming mga programa, sumadya lang po kayo sa aming opisina o kaya ay tumawag po doon sa mga number ng telepono na nabanggit ko na po kanina. At kami po, basta asahan nyo po na sa TESDA, Lingap ay maaasahan. Alright. Sir, magandang umaga pong muli at maraming salamat, sir, sa inyong pagpapahayag. Salamat din God bless po sa sa inyo, pagkakataon na ipinagkaloob niyo sa amin. Alright mga kababayan, dyan na po nagtatapos ang ating makabuluhang pakikipagpanayam sa ating mahal na panauhin ngayong umaga. Once again, Mr. Gerardo A. Mercado, ang ating TESDA Provincial Director. Isang malaking karangalan po na makapanayam siya dito sa ating programa. At wag po kayong aalis dahil pagkalipas lamang po ng ilang sandali ay babalik po ang ating programa Impormasyon ng Bayan para sa lahat para sa segment po ng Serbisyong Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan.
mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan, mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan, hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan, malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Darako na po tayo sa Serbisyong Bayan, ang huling yugto ng ating programa. At para po sa ating Serbisyong Bayan, binabati po natin ang lahat po ng kawani ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Briggs Point. Gayon din po ang mga players, sa mga manlalaro na sumali po sa intermunicipality na pagdiriwang po ng ika-124th anniversary ng civil service sa bansang Pilipinas na dito po sa lalawigan ng Palawan, sa bandang South ay kasalukuyang sinasagawa po sa bayan ng Quezon. Good morning po sa inyo. At sa ating pagpapatuloy mga kababayan, patuloy po na pinapaalalahanan ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Briggs Point, siyempre po sa pangunguna ng ating mahal na Mayor Cesario Benedito Jr. at ng kanyang Vice Mayor Atty. Marichin de Los Angeles Feliciano, ang lahat po ng mga mamamayan dahil sa kasalukuyan ay sunod-sunod po ang pagpasok ng bagyo sa area of responsibility ng bansang Pilipinas at ilang bagyo po dito ay apektado po ang bayan ng Briggs Point. Kaya sa lahat po ng ating mga mamamayan, ingat po tayo. Gayon din po ang patuloy na pagpapaalala ng Municipal Risk Reduction Management Office sa pamumuno po ng ating MDRRMO OIC Sir Moods Miranda na sa kapanahunan ay patuloy po ang tuloy-tuloy na pag-ulan at palagi pong ugaliin po natin na bisitahin ang Municipal Information page, gayon din po ang MDRRMO page para na-update po tayo kung ano na po ang kaganapan sa bayan ng Briggs Point maging po sa mga karatig bayan natin. So ingat-ingat po tayo. Gayon din po sa mga maglalayag sa karagatan po na sakop ng bayan ng Briggs Point ay ugaliin din po nating abangan ang update mula po sa mga kinauukulan. Yan po ay makikita sa Municipal Information page. Ganun pa man, kung hindi po natin ma-check yan kapag ganitong masama ang ulan, mga kababayan, wag na po tayong tumuloy na maglayag sa karagatan upang maiwasan po ang sakuna. At ngayon pong darating na ika-24 ng Setyembre 2024 bilang bahagi po ng pagdiriwang ng 124th Civil Service anniversary, ang Municipal Health Office ng bayan ng Briggs Point in partnership with the Philippine Red Cross Palawan Chapter ay magkakaroon po ng bloodletting activity. Ito po ay sa Municipal Lobby, Briggs Point, Palawan. Ika nga, sabi nila, dugong may karugtong ay buhay. Ayan. So sa mga nagnanais po na magbigay at mag-donate o mag-donate po ng kanilang dugo, kayo po ay makakatulong upang dugtungan ang buhay ng ating mga kababayan na lubos pong nangangailangan ng supply ng dugo. Para naman po sa Scholar ng Bayan, ngayong araw po, September 21, ay kasalukuyan na magkakaroon po ng payout or nagkakaroon ng payout of allowance for college first semester sa 2024-2025. Ito po ay second batch para po sa college. Nasa Municipal Information page din po ang update ng mga pangalan na maswerte po, o mapalad na kasama dito po sa kanilang payout of allowance. Announcement din mga kababayan, this coming October ay magkakaroon po ng screening of couples for mass wedding participants at according po dito sa post ng Municipal Civil Registrar Office, ang lahat po ng mga mamamayan ng bayan ng Briggs Point na nais pong maikasal ay
mangyaring pumunta lamang po sa tanggapan ng Municipal Civil Registrar upang kayo po ay ma-interview at mapasailalim sa screening po. Ang ilan po sa mga eligible couples for this event include po ay ang couples currently applying for a marriage license, couples who have been living together for over 4 years, couples with constructed marriage, those who have previously undergone a marriage ceremony but lacking of an official certificate of marriage. So, pasok po dito mga kababayan, itong ating mga kapatid na mga katutubo o IPs na kung saan or yung ibang mamamayan ng Briggs Point na ipinapractice pa yung kasal na hindi po agad naaasikaso yung kanilang marriage contract. Kabilang po dito mga kababayan, itong ating mga kapatid na katutubo at Muslim, yung mga naipapractice pa po ang kanilang kultura na kung saan sila po ay naikakasal ng mga leader ng kanilang tribo. At wala pong marriage contract. Ito po ay pasok dito sa programa ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Briggs Point. At syempre, sa tanggapan din po ng Municipal Civil Registrar. Magandang umaga po kay Ma'am Corazon Villaruel, ang Municipal Civil Registrar Officer. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan, mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan, hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan, malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Yan na po ang ating Serbisyong Bayan, mga kababayan. Natin po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Briggs Point. Sa pamumuno po siyempre ng ating Municipal Mayor si Cesario Benedito Jr., gayon din po ng kanyang Municipal Vice Mayor, Attorney Merchan de Los Angeles Feliciano. Kasama po ng lahat ng bumubuo ng Municipal Information Office at kawani ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Briggs Point sa pamumuno po ng ating Municipal Information Designate, Ms. Deborah Faith C. Malakaw. Ako po, Maria Len Galicia Archie, ang naghahatid sa inyo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan dahil ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. Magandang tanghali po. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.